So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nature Shop. So ilang araw na may mga gumugulo dito sa ating mga halaman. May bumubungkal ng ating mga tinanim. Kaya naglagay ako ng mga mouse trap dito. Kasi usually lang naman yung daga na mahilig maghukay. Usually yan yung maliliit lang. Pero ngayon parang kakaiba yung dumali dito sa mga halaman ko. Buti na lang hindi pa siya napupunta sa mga BFT ng mga mamahal. Dito pa lang siya sa mga propagation unang depende sa matitibay, which is okay naman. Hindi naman niya maarte sa puting bungkal. Tapos nung isang araw dito naman nadakadali ng mga nepentes na fruit, tapos ilang mga patche ng sphagnum live tanggal. Tapos dito naman ang lupit, may in-uproot siyang mga rears dito na mga nepentes, yung Viking examata uprooted. Tapos yung isang variegated ko yata doon in-uproot siya, yung kararating lang galing Vietnam. Tapos yan, hindi ko alam kung may mga in-uproot pa siya doon. Sana cephalotus wala. Check kaya natin sa dito. Napapadalas yung dalaw niya dito. Kaya sabi ko kailangan ko nang gawa ng paraan. Kaya ginawa ko yun nga, nilagyan ko ng mga mouse trap. At alam ko na may mahuli ako, kaya lang sabi ko kung maliit yun baka hindi ko mahuli. Uy, tingnan natin yung cephalotus natin, parang iba yung pwesto. Although ginalo ko yung nakaraan, pero parang tagilid lang yun ang pagkakala. Tumba yata yan, hindi pwede nagagalaw ang cephalotus. Ay okay naman. Siguro nagka lang ako nung pagbalik. Yung cephalotus, tingnan nyo, kulay na. Ayan. Wow. Kulay na yung niya. So, ni-research ko yan, katulong ni ChatGPT. Meron palang chemicals na pinoproduce yung halaman para maging red or magkulay ng ganyan, pink or kung anong kulay man. Kapag cremated na yung halaman mo, pinakamahalaga hindi yung kulay, na mabuhay mo dapat yung halaman. Tapos kapag nakaka-establish na yan, doon na siya mag-umpisang magkulay. Kung may kakayanan magkulay ng red yung halaman mo, magkukulay rin yan. It will take time. Yung galing na ito, may kulay na rin pati yung growth. Very good. May naghahanap pa naman ito, sabi sa akin, sir, meron kang ganitong kulay, yung mapink-pink na mapula-pula. Sabi ko, hindi wala akong grow light, no? Sabi ko pagka may grow light, madaling magkulay. Anyway, nakita ko sa inyo dito yung yung na-uproot no? Remispina X Redward dyan. Uprooted dyan, kaya ganyan yung kulay. Nagkulubot tuloy. Kasi parang ilang oras, so isang araw siyang uprooted. So baka may nakatagilid pa dito isa. Ito pa, hindi ko pa naayos lang ko. Sama pa lang na itong mga gilid siya. Anyway, balik tayo doon sa taas. Sana wala akong nadali pa dito na bago. May nahuli tayong check muna natin pala dito, baka may daling mga rears. Hindi pa naman sa akin lahat to. Paalaga lang ako dahil nag-abroad yung may-ari. Dinadali ng daga pero ruptret para may nakadali. Ito nung ko nakita yung kahalagahan talaga nung tabi-tabi yung tanim. Pag tabi-tabi yung tanim, tingnan nyo, walang masyadong root rot. Pero pag hiwa-hiwalay, may mga pangingitim siya ngayon kasi pula ng ulan. Bira sila matuyo. Ang senyalis pala ng overwater ay senyalis rin ng underwater, no? Matutuyo yung halaman niya kapag overwater. Matutuyo kasi natutunaw yung ilalim, yung mga root rot nga.
So, ito na, papakita ko sa inyo sa laro. Ayan, ayan yung sa laro na ano. Kikita nyo medyo mahaba yung ano niya. So, alam nyo na mangyayari dyan. Kailangan ko talagang gawin. Iba yung mga daga sa ilalim eh. Kasi, mga daga sa ilalim, mga ano, mga botchog ba, malalaki. Tapos hindi ganyan katutulis yung kanilang mga nguso. Ito, tatay yata ito na ano. Ayan, so, magpapain ulit tayo dyan sa susunod para mabawasan. So, ayun ang pwede nyo gawin ha. Maglalagay kayo ng ano. Tapos, paano nyo didispose to? Ang ginagawa ko dyan, binababad ko lang sa tubig. Ayun o, ayun o. May mga na-upload siya dyan nakaraan eh. Ito pa o, ayun. Kaya hindi nyo pwedeng ano. Dati naawa ko kasi pet lover ako eh. Kaya lang pagka ganyan, hindi na pwede kasing sorry na lang eh. Hayaan mo. So ang ginagawa ko na lang dyan para hindi siya masyadong mahirapan. Ilagay ko na lang siya sa tubig. Ayun, ilang minuto lang. Tapos nalagay ko na siya sa ano, rice hull. Itatanim ko dun sa tabi ng gusto kong palakihin na halaman na non-carnivorous plant fertilizer. Talagang ano, ilang taong ko rin tiniis yung mga ganito. Kasi naawa nga ako sa kanila. Kaya lang pagka nag-aalaga tayo ng mga halaman, hindi pwede yung ano eh, maaawain masyado pagdating sa kalaban. Pagkakalaban, hindi mo pwedeng kaawaan talaga kasi although no, may puso tayo sa ano, sa mga animals. Wala eh. Nandito tayo sa lugar na kung saan marami tayong halaman na kailangan buhayin. So, pili ka, halaman o yung buhay mo. So, kaya ang ginagawa ko na lang, yung pinakamadaling way na maayana sila dispatcha. So, yun lang muna. At ito, mag-check ako dito ng mga halaman kung kamusta na. At kung may kaya pwede tayong gawin, ating yan, i-manage. So maraming mga ano pala, may mga na sold out dun sa ibang mga plants natin. Kaya medyo magre-restock tayo next month, early next month. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye bye.